This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM. Hello mga ka-TikTok! Welcome to Transformation in Christ Talk with AWR. Nakikinig at nanonood po kayo sa programang Usapang Pagbabago kay Kristo. Sa loob ng isang oras ay makasama niyo po kami. Ako po ang inyong kakwentuhan, DJ Jazz. At ako naman po ang inyong DJ na si DJ Rock at excited na nga po kami na muli na naman po tayong makakapag-usap o makakapagkwentuhan ng panibagong kwentong pagbabagong buhay nga po kay Kristo ng ating pong makakasamang guest ngayong gabi, DJ Jazz. Ayan, so binabati po muna namin ang lahat na nakikinig sa ating radio station na 89.1 FM. Ganun din naman sa mga nanonood sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung kayo po ay hindi pa nakaka-subscribe and like, paki-subscribe and like na po. At i-share nyo na rin po ang link na po na yan ngayon. At kung meron po kayong kwentong pagbabago rin naman na naisip pong i-share sa amin at sa ating mga taga-subaybay, o meron kayong mga comments or tanong or pa-shoutout, kayo po ay tumawag o mag-text lamang sa 0918-9447-891. Again, 0918-9447-891. Ayan, muli binabati ko po ang ating pong mga masusugid na tagapakinig ng ating radio station na 89.1 FM at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kaya nga po mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-TikTok, kung kayo po ay hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na din po kayo. And of course, binabati ko rin po DJ Jazz, yung ating po mga taxi driver, mga jeepney drivers, mga team bahay po natin, si nanay, si tatay, si ate, si kuya, ikaw nga po na naglalaba o nagluluto o naglilinis ng bahay, ano man po ngayong ginagawa sa mga oras na ito, wag na wag po kayong lilipat ng estasyon na inyo pong pinapakinggan dahil for sure ay makaka-relate na naman po kayo sa panibagong kwentong pagbabagong buhay po ng ating pong makakasamang guest ngayong gabi. DJ Jazz, tayo muna ay bumate sa ating mga ka-TikTok na nag-iingay ngayon dito sa ating Facebook at YouTube channel. Unahin ko na dito. Ayan, si R. Christian Roda. Sabi niya, have a blessed Tuesday evening everyone on TikTok and happy watching and greetings from Noveleta, Cavite. Hello po sa mga taga Cavite. Gusto ko Ayan, sabi ni Rio Rose, Kabayaran Purpose. Good evening po, AWR family. Baka DJ Jazz may gusto ka ding batiin. Dahil hindi na nakakasama dito ngayon. Sabi po ni Ayo, sayangin din evening, God bless. And by the way, DJ Rock, bagamat ikaw ay nasa studio natin sa Pasay, ako naman po ay nasa Berrien Springs, Michigan ngayon. Oh. Kaya po oras dito ay medyo kabilang mundo. Oo nga, iniwan na ako ni DJ Jazz, mga ka-TikTok. Pero patuloy pa rin po ang ating TikTok, at binabati ko po ang mga taga Berrien Springs, especially sa mga nasa Andrews University. Yung mga kaibigan po natin, ang grupo po natin dito ng mga Filipinos ay tinatawag na Amistad Group. Hello po sa inyo. Happy watching and viewing and listening. At sana po pagpatuloy kayo na pakinggan kami every Tuesday. Alright. Hello po sa inyo dyan, sa mga taga-US. Grabe, level up ka na talaga, DJ Jazz. Dati dito ka lang mga binabati mo, mga taga-Cavite. Oo nga. Gusto ko rin pong batiin dito si Ma'am Evangeline Salas. Good evening po sa lahat. God is good all the time. And of course, DJ Jazz, ang akin pong tatay na nanonood din po ngayon. Good evening sa iyong dalawa na. Hello po pa. Magandang gabi din po sa inyo ni Mama. Ayan. So DJ Jazz. Oo. DJ, binabati ko rin yung mother ko, Mirna Martinez, and my family in the Philippines is watching.
the Martinez family. Hello sa inyo dyan. And also, Ma'am Teresita Gala po, magandang gabi din po sa inyo dyan. DJ Jazz, tayo nga ay nasa ika-49th episode na ng ating programa. Imaginein mo, 49 na mga conversion stories na ang ating pong napapakinggan every Tuesday po mga ka-TikTok. At ang pamagat nga po ng ating pong programa o ng ating pong episode ngayong gabi ay may pinamagatang From Confused to Calling. Ano nga ba itong From Confused to Calling na ito? DJ Jazz, ipakilala mo na sino ba yung ating guest na makakasama ngayong gabi? Ayan, ang makakasama nating guest ngayong gabi ay walang iba kundi si Jopet Mabakas. Kilalanin na natin. Jopet, ayan. Pasok? Yeah. Hello po. Magandang gabi po. Sige, Joseph, Ayan, Jopet, sorry. Jopet, bumati ka muna bago tayo magpatuloy. Ayan, nais ko lang pong batiin yung akin pong mga ka-dormmate dito po sa Eastern Hall. So, sa kasalukuyan na sila rin po ay nakikinig. So, ngayon po ay nasa akin din tabi sila. So, binabati ko po sila Kendrick, sila Harry. And also lahat po ng mga dormitorians na nandito. Maraming salamat po for the opportunity. And also sa atin pong mga kaibigan na patuloy pong nakikinig ng programa po ng TikTok Transformation in Christ Talk. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagsubaybay ng programa pong ito. Maraming salamat at magandang gabi po. Amen. Hello po sa mga ka-dormmate mo na kasalukuyan nandyan at katabi mo at nakikinig. Shout out po sa inyo dyan. And of course, sa mga taga-AUP, hello sa inyo. Yes, ang mga taga-Adventist University of the Philippines. So DJ Jazz, simulan na natin ang ating kwentuhan ngayong gabi. Ayan, pakilala ka muna, Jopet, ilang taon ka na? Ano ginagawa mo ngayon? Introduce yourself first. Ayan. Ayan, so by the way, ako nga po pala si Jopet Mabakas from Palawan. So, ang pinagkaabalahan ko po ngayon, ang pinagkabibisihan ko po ngayon ay nag-aaral po ulit. So, after nung last May and June, nung ako po ay nag-graduate batch sa Hari, ay napag-isip-isip ko po na mag-aral po ulit ng uniting ng education. So, yun po, no? So, ngayon po ay kasalukuyan na sa AUP and also talagang namimiss ko po yung parang pagiging working student po. So, yun po. Maraming salamat po. Napakasipag pala nito DJ Jazz, working student. Oo. All around yan. Na-mention mo na ikaw ay fresh graduate. Ano yung course mo before? Ayan, so ano po, AB Theology or Bachelor of Arts in Theology. Oh, pagpapastor. Yes po. So, ikaw ba ay ilan sa magkakapatid, Jopet? Ano po, 10, bunso po sa 10 magkakapatid. Wow, di naman, ang konti nyo masyado, no? Actually po, 12 po kami. So, namatay po yung 2 babae. So, nag-iisang babae na lang po yung natitira po sa amin ngayon. Wow, grabe DJ Jazz, puro pala itong mga maskulado. Kaya talaga, grabe, DJ Rock, yung pagsisikap din ni Jopet. Kasi coming from a big family. Yeah. So, salute po tayo sa lahat ng mga working students po. That's a very noble job po na ginagawa po ninyo. Amen. Sige, pakilala natin Jopet na ipagpatuloy natin. So, sino ba si Jopet nung hindi pa niya kilala si Kristo? Ayan, so siguro, nung hindi ko pa po nakikilala ang Panginoon sa buhay ko po, parang masasabi ko po na wala. Hindi ko po kilala kung sino po ako kasi parang going to the flow lang po ako kung ano po yung plano ng mga kaibigan ko. Parang yung decision ko po sa buhay ay nakadepende po sa decision ng mga kaibigan ko. So parang kung ano yung offer ng mundo, pag nasaan yung galaan, sabat, kapag nasaan yung party, nandoon din po ako. So even though na ako po ay Adventist or pinanganak as Adventist, pero yung akin pong buhay ay different from the Adventist view or perceptions na yung ganito yung pamumuhay. So, parang mako-consider ko po yung sarili ko as nothing. So, siguro, like Paul na talagang parang kung si Paul si Saul before naging Paul ay talagang nagpe-persecute ng mga tao. So, parang ako hindi naman nagpe-persecute, kundi nambabato lang po ng mga nagko-crusade, gano'n. So, yun po yung aking life before, nung hindi ko pa po nakikilala si Kristo. Wow, grabe.
So, ikaw Pero ba alam- ay nakaranas, Jopet, so far nung mga, sinasabi mo nga, nababarkada ka, nagpa-party-party ka. So, somehow ba naka-experience ka din ng mga bisyo sa buhay mo? Yes po. Actually po, hindi po alam ng parents ko. Even though hanggang ngayon, kasi hindi ko po sinasabi sa kanila. But yes po, I experience ng sigarilyo and then yung pag-iinom. Yung ganun, ganung uri lang po ng bisyo. Yung sigarilyo at inom lang naman po yung na-experience ko. Oh, DJ Jazz, baka may gusto kang sabihin. Oo, nakagusto ko tuloy tanungin, Jopet, ano yung mga hindi mo makakalimutang karanasan sa buhay mo nung hindi mo pa nakikilala si Kristo? Ayan, parang nawala atang yung audio, Jopet. Ayan, siguro po yung yung hindi ko makakalimutang karanasan ay hindi ko po alam kung saan yung papuntang simbahan. Kasi yung katulad nga na sinabi ko kanina na parang yung family ko, lahat sila Adventist, even pati including me, pero parang yung every Sabbath sila sa simbahan, tapos ako every Sabbath na sa mall or kung saan galaan. Parang hindi ko alam yung papuntang simbahan mo, DJ Jazz and DJ Rob. So parang napakahirap sa akin, parang ang ganda ng forma nila, naka long sleeve, tapos ikaw naka t-shirt lang, tapos sila papuntang simbahan, pero kayo yung different way na mayroon po kayo. So ganun, kung yun yung pong na-imagine, especially sa ating pong mga viewers, no? Kung ganun, yung parang ganun yung imagine na ang hirap po nang hindi pa pala nakikilala natin ang Panginoon sa ating pong buhay. Minsan ba, Jopet, naisip po na black sheep ka, ganyan? Or paano ka dumating sa punto na talagang pasaway, something like that? Ano po, talagang ang sabi po sa akin ng parents ko, pag hindi daw po ako magbago, wala pong patutunguhan yung buhay ko. Parang isinumpa po nila, hindi naman sinumpa, parang pinagsisihan po nila na naging anak po nila ako. Kasi yung mga kapatid ko po, lahat sila working. I mean, lahat sila nag-work na, and then ako na lang po yung nag-aaral. So yung work po nila 6 to 10, ako po ay umaalis ng bahay ng 5 a.m., umuwi po ng 12 a.m. So parang mas dahil ko pa po yung working sa kanila, no? So even the student, yung ganun po yung aking routine nung hindi ko pa po nakikilala yung ang Panginoon. And especially po pumapasok po ako sa simbahan, sa isang buwan po isang beses lang, and then kalahating araw pa, divine service pa po. So yun lang po yung aking routine. Every month po yung schedule ko po nun. Oh, kumbaga sabi nga DJ Jazz, no, kumbaga sa family merong black sheep, no? Kumbaga ito talaga yung pasaway, ito yung matigas yung ulo, talagang sakit ng ulo ng mga magulang na sa mga ka-TikTok nating na nakikinig ngayon o yung mga magulang na merong nakaka-relate, no? Na kung may mga ganito kayong anak ngayon na talaga namang sakit ng ulo, aba, for sure hindi pa po huli ang lahat. Dahil pakinggan niyo po yung story ni Jopet kung paano siya binago ng Panginoon. So ikaw ba, Jopet, so far ngayon ay hindi na ba sakit ng ulo ng iyong magulang? Actually po parang hindi na din. So Parang parang hindi na. nagiging thankful na din po sila na dahil yun nga po, nagiging thankful na po sila. Parang hindi na po ako nagbibigay ng sakit ng ulo sa kanila. And na-mention mo kasi, Jopet, no, na ikaw ay working student. So, kumusta yung pagiging working student mo that time? Kung ikaw yung pasaway noon, yung parang go with the flow lang. Yung pagiging working student ko po noon, hindi naman po yung fully working student talaga. Yung parang nagsa-sideline lang para po may pambili ng sigarilyo, gano'n, may pang taxi or yung sugal. So yun lang po yung parang doon kumikita lang po yung work ko na gano'n. Doon umikot lang din po sa sarili ko. Oh, yung pala yung pagiging working student niya, DJ Jazz, para pambili ng kanyang bisyo. Ako, DJ Rock, nakaka-excite tuloy malaman paano talaga nagbago yung pananaw niya, no? Kasi talagang parang walang kawenta-wenta yung buhay niya. Kaya nga. Pero talaga, by God's grace, may nangyaring pagbabago. Before tayo magpatuloy, DJ Rock, gusto ko munang batiin ang aking mother-in-law, Karina Diaz. Sabi niya, good evening, watching from Quezon City. Hello. Sabi din ni Nicola Lakeman, good morning to the AWR family. Ayan. Good morning din po. And sabi din ni Ma'am Rebecca Diliar, good evening, hello din po sa inyo. Nako, Jopet, medyo bibitinin lang muna natin ng konti ang iyong kwento, no? Pero mamaya ay atin nang malalaman yung pinaka-exciting part. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating pong programa, atin muna po mapapakinggan ng isang napakagandang awiting may pinamagatang My Redeemer is Faithful and True by the Bereans.
As I look back on the road I've traveled, I see so many times it carried me through. And if there's one thing that I've learned in my life, my Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said He will do. Every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. My heart rejoices when I read the promise. There is a place I am preparing for you. I know someday I'll see my Lord face to face. My Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. And everything He has said He will do. And every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. And in every situation He has proved His love to me. When I lack the understanding, He gives more grace to me. 'Cause my Redeemer is faithful and true. And everything He has said He will do. And every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. Jesus is faithful and true. Time check, it's 8:19 p.m. Hatid sa atin ng Philippine Standard Time. Dito pa rin po tayo sa ating programang TikTok, Transformation in Christ Talk. At ako pa rin po ngayon DJ na si DJ Rock. And this is DJ Jazz. Patuloy pa rin po kayo nakikinig dito sa 89.1 FM at nanonood sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung meron pa po kayong pa-shoutout, mga comment, kwento, or tanong, maaari po kayong tumawag or mag-text sa numerong 0918-9447891. Again, 0918-9447891. At ayan na nga po, bumabahan na po ang inyong mga comment at mga pa-shoutout at mga pagbate. Hello po. Sabi ni Imelda Saluta Abrazado Giron, good evening everyone. Ganun din. Sabi po ni Christian Roda, hello po Jopet. Ayan. Sabi din dito ni Ma'am Josefina Lumawi, good evening and God bless you always po. Hello din po sa inyo, Ma'am Josefina. Meron dito, na-mention na ba ito? Si Ma'am Hello everyone. Hello everyone. Ayan. Sabi niya dito, good evening po, watching from Aloginsan, Cebu. Ayan, hello po sa mga taga Cebu. Magandang gabi po sa inyo. Rebecca Robles Dilar. Sabi niya din, good evening. Okay. And may gusto ko sabihin, DJ Rock, ang aking mga friends, si Lee, si Marco, si Hiraya. Hello, happy listening and watching sa inyo. Hello din po sa inyo. Ayan, DJ Jazz, punta na tayo sa ating exciting part ng ating segment o ng programa na ito. So now, Jopet, paano mo nakilala si Kristo? Ano yung naging turning point ng life mo? Ayan, so katulad nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, na parang naging
sakit ng ulo ako sa aking po mga magulang. So yung aking po mga magulang ay nag-decide na ako po ay ilipat or i-transfer sa Faith Adventist Academy doon po sa Palawan. So isang pong academy na the school that builds relationship with Jesus. So dumating po yung point na nadala-dala ko pa rin po yung aking habit, yung ayaw nga magsimba. So 2 months ko pong naging routine yun na every Sabat, tumatago po ako sa ilalim ng double deck. Nilalagyan ko lang po ng planggana para hindi po makita ng din. Kasi po pag mahuli, so di makalabas. So yun po yung aking naging routine. So ang nangyari po ay mayroon pong pumuntang missionary from Cambodia, pumunta po ng academy, and then they introduced the Voice of Youth. So ako naman po, wala naman akong kaalam-alam. Hindi ko naman alam kung anong klaseng Voice of Youth yan. So nag-join po ako. So hindi ko po alam na from joining the Voice of Youth, doon pala yung magiging turning point na makikilala ko po yung Panginoon. So from Faith Adventist Academy going to the Voice of Youth, doon ko po nakilala si Kristo. So ako po ay tumanggap ulit sa Panginoon ng pangalawang pagkakataon na magpabaptize. So, and then after po ng Voice of Youth, ay na-elect po ako as a president. Hindi ko po in-expect yun na maging president po ako ng organization club ng academy. Para lang siguro, dahil ako po yung may experience sa Voice of Youth na kahit first time. So doon ko po na napagtanto na unti-unti ko pong nakikilala yung Panginoon sa buhay ko. Parang doon nagkakaroon ng plot twist na from black sheep na nagiging good sheep kunwari. So yun ganun po yung turning point na nangyari nung nakilala ko po yung Panginoon. Oh. Ayan. DJ Just na-mention niya no, na mayroong isang missionary from Cambodia tapos yung umattend siya ng Voice of Youth. Yung Voice of Youth, ito yung programa na ang mga nag-handle ay yung mga kabataan, tama ba, no? So nagkakaroon sila ng mga parang Bible study. So DJ Just, parang I remember meron din tayo naging isang guest no, na dahil din sa Voice of Youth, remember? Oo, kaya talagang ang laking impact ng mga Voice of Youth na ginaganap, nilid minsan ng kagaya ng mga academy ng mga Adventist schools natin and even ng churches natin And shout out sa academy na yan. Anong ulit ng academy na yon, Jopet? Faith Faith Adventist Academy po, FAA. Faith Adventist Academy, sana marami pa po ang talagang mabago ang buhay sa pamamagitan ng ating mga Adventist Academy. Oo nga. So far, Jopel, kumusta yung naging encounter mo doon during the Voice of Youth? Ano yung mga karanasan mo doon? O bakit nag-decide ka na magpabaptize ulit at tanggapin ulit yung Panginoon sa life mo after all? Actually po, wala po akong purpose na mag-join ng Voice of Youth. Ang naging sequence po is, sa dormitory po namin, mayroon pong policy na kapag speaker ka pa ng dorm worship, dapat English. Hindi po ako marunong mag-English eh. Kasi nga, parang yung pagiging pasaway ko, dala-dala ko. So, hindi po ako marunong mag-English kasi nga bulakbol sa pag-aaral. So, sabi ko, what if, para makalusot or makatakas doon sa responsibilidad na maging speaker, what if mag-join ako ng training? So, hindi ko po ina-expect yung training na yun po pala yung magiging way para po makilala ko yung Panginoon. So, pagdating ko po doon, binigyan lang po ako ng papel ng parang fill-up form po ba yun? So, sinulat ko lang po yung pangalan ko, yun lang, edad, and then, kung ano po yung gusto ko. So, sabi ko, gusto ko lang pong matuto. Yun lang po yung inilagay ko doon sa form na yun. So, hindi ko po ina-expect na tatawagan po pala ako para mapili na mag-join ng Voice of Youth. Oh, praise God. Oo, yung akala mo hindi paraan para mailapit sa Panginoon, pero may paraan talaga ang Diyos. Exactly. Praise the Lord. So, ngayon naman. Okay, gusto DJ natin Jazz. tanungin o malaman, ano Oo. pa yung mga babago na nangyari sa'yo after that? Ayan. Hello, Jet? Ayan, ulitin ko yung tanong, ano yung mga pagbabago nangyari sa'yo after that encounter? Ayan, medyo nawala yung audio mo. Ayan. So, yung pagbabago pong nangyari sa akin is, tuwang-tuwa po yung akin pong mga gulang. Nung nagpaalam po ako sa kanila na, sabi ko po magjo-join ako ng Voice of Youth. Actually po, hindi sila nagsabing, saan yan. Hindi po sila nag-question ng lugar kung saan or kailan. Ang tanong po ay, ang sagot lang po nila sa akin ay,
kailan kayo aalis? So parang yung ganun pong sabi ko, hindi ba ako pipigilan nito na ganun. So parang naging supportive po sila nung sinabi ko po na magjo-join po ako ng Voice of Youth. So yun po yung pagbabago na nangyari sa life ko. And then hindi ko po ina-expect na gagawin po akong speaker ng Voice of Youth hanggang sa naging kasanayan ko na po. Parang nung nasa academy na po ako, parang gusto ko na po lagi na lang mag-Voice of Youth kasi ayaw ko nga magklase. Parang gusto ko na lang laging Voice of Youth, Voice of Youth. So parang naging routine ko na po na in love na po ako sa pag-join ng mga Voice of Youth. So yun po yung naging unti-unti pong pagbabago sa buhay. Kumbaga, no, nagkaroon ka ng desire na na mag-aral ng salita ng Panginoon, mag-study, umattend sa mga spiritual na mga programa. So talagang kaya kumbaga naging uhaw at gutom ka talaga no sa katotohanan at the same time yung manumbalik ka talaga sa Panginoon. So far Jopet, no, ano na yung mga commitment mo ngayon sa Panginoon after yung encounter mo sa kanya? Yung commitment ko lang po sa Panginoon after niya pong binago yung buhay ko, after niya pong binigyan niya ulit ako ng pagkakataon to serve, ang sabi ko lang po sa kanya, ang lagi ko lang pong prayer ay, Panginoon, gamitin mo po ako sa inyo pong gawain until my last breath. So, parang yun po yung naging commitment ko sa Panginoon. Before kasi, nung magkaroon ako ng commitment na gano'n, there's a tragic accident na muntik pong nangyari sa life ko, na naging speaker po ako ng Voice of Youth din, ng Amicos. Di ko po alam kung familiar po yung atin pong mga kaibigan, mga tagapakinig po ngayon sa Amicos. So, naging speaker po ako ng Amicos, but we are going to the place para po sa Voice of Youth. Kaso po ang nangyari po ay nag-overshoot po kami and mayroon pong dump truck na mayroon pong kasalubong. So, buti na lang po ay dahan-dahan po yung takbo ng dump truck. That's why kami po ay parang nakaginhawa. And then after po noon, lumuhod po ako sa Panginoon and sabi ko, Lord, ay gusto ko pong gamitin niyo po ako sa inyo pong gawain until my last breath. So, yun po yung naging commitment ko po sa Panginoon. Oh, so yung by Jopet yung naging dahilan, bakit ka nag-take ng theology o ng pagpapastor? Actually po, wala po, yes po, pero actually wala po talaga sa plano ko yung mag-theology. Kasi before po ako mag-theology, ako po ay nag-enroll sa Palawan, sa Western Philippines University doon sa Palawan, ng aquatic biology. So, after that tragic na yung sinabi ko po sa inyo kanina, so doon ko po sinabi sa Panginoon na sabi ko, Lord, dalhin niyo po ako kung saan niyo po ako dalhin. Actually po, yung Adventist University of the Philippines, yung EUP, hindi ko po pinangarap na dito po ako mag-aral ng theology. Wala po talaga. Isinumpa ko po sa sarili ko na hindi po ako mag-aaral ng EUP. Pero alam niyo po, di ko po alam po ano po talaga yung plano ng Panginoon sa life ko. But nandito po ako sa EUP. So, paano ka nadala dyan? Naka-intriga naman. Dinala po ako ng Panginoon dito after ko ng academy, na backslide din po ulit ako nung nag-aral na po ako ng public school. So parang I joined fraternity. So parang yung way ng dati nang wala ako sa academy, nung bumalik po ako sa city, bumalik ulit yung kung ano po ako before. So parang nakalimutan ko po yung commitment ko ulit sa Panginoon. So I'm joined fraternities, hindi po ako nag-join ng Amicos, I'm joined sa mga kaibigan ko na may class ng Sabat, so ganun. So sabi ko sa Panginoon, Lord, alam ko po na mayroon akong commitment sa inyo. So bring me sa lugar na kung saan niyo po ako dinala. Actually po, dinala ako ng Panginoon sa lugar na ayaw ko po. Yun po yung EUP. So, yun po yung naging way. Kaya bakit po ako nandito ngayon sa EUP? Oo. So, sino nagpadala sa'yo dyan? Yung parents mo ba? O wala kang choice? Ikaw na mismo pumunta? Actually po, ayaw din ng parents ko na ako po sa EUP kasi nga po, di ba, parang wala na po sila ng tiwala sa akin. So, ang ginawa ko po, nag-work po ako sa Underground River. At yun po yung naging way ko para po makapunta dito. So, mayroon po isang pastor na nagdala din sa akin, parang that time na yun, umuwi po siya ng Palawan and then sumabay po ako sa kanya and then dinala niya po ako dito sa EUP 2019. So, yun po yung naging turning point ko po dito sa EUP. Ayan. Shout out naman sa pastor na yan. Sino yan, Jopet? Oo nga.
Actually po, ano po, si Pastor Jomer Cliriego, nasa CLPM po siya ngayon. So doon po siya Oh, si Pastor Jomer. Yeah, I know Yes him. po. Hello Praise po the kay Lord. Pastor Jomer. Nako, DJ Jazz, may nagpapa-shoutout dito. Si Ate Ikay. Hello kay Ikay na nasa Ikay. mission field din ngayon. Sabi niya Yes. dito, pa-shoutout po ang 1,000 missionary movement po. Thanks po. God bless. We are here in Cebu, Ginatilan. Ayan, hello sa inyo dyan sa mga missionaries na naka-assign sa Cebu. And marami pang bumabati, DJ Rock. Oo no? nga. Sabi na, hindi po watching from Magallanes, Cavite. Hello And po then, sa inyo. Kuya Julio Tomarlas. Ayan, hello po sa inyong programa. Ayong gabi, God bless. Meron din dito si si Ma'am Mary ba to? Mary Marge Yanila is watching. Hello po, maraming salamat po sa inyo. Kay Ma'am Mirna Martinez, sabi niya, good evening and praise the Lord. Kay Ruth Magno Farren, hello din po sa inyo. Maraming salamat din po. At kay Ma'am Teresita Galpon, sabi niya dito, DJ Jazz, God knows for what is best for you. Kaya dinala ka sa AUP, Sir Jopet. God bless Oo, you. And grabe, ilang taon ka lang nasa AUP, diba? Kahit ayaw mo. Kaya nga, kung saan yung ayaw niya, doon siya dinadala ng Panginoon. Pero pag gusto ng Panginoon, walang makakapigil. Kaya nga, and for sure, DJ Jazz, no, sa ating mga nakikinig ngayon at nanonood sa ating Facebook at YouTube, may mga makaka-relate o nakaka-relate sa ating pong kwento ng mga working student din na talagang hindi madaling maging working student. Tama po ba? Though hindi ko naranasan, pero alam ko po na mahirap ang maging working student, lalo na kung nag-theology ka pa. Naku, nag-a-agree dito yung aking kasama sa studio. Oo daw. Ayan. So, pero maraming salamat po dahil kayo ay nagpapatuloy sa gawain po ng Panginoon. Ayan, sabi din dito ni Leslie Medjona sa Pampanga at ito ngayon. Hello Leslie, wow, praise God. Maraming salamat din sa iyo. At kay P. Mendoza, good evening din po sa inyo. And kay Ma'am Violi Clemente, good evening everyone and God bless us all. God bless din po sa inyo. So, Jopet, so far, kumusta naman yung relasyon mo sa family mo na ikaw ay nag-theology, nagtinukan na, nawala ka na sa dati mong klase ng buhay? Kumusta naman yung relationship mo sa family mo so far? Goods naman. So, goods naman po. And then they are very supportive naman po sa gawain. So, kahit ay hindi po ako umuwi ng Palawan, basta't nasa gawain po ako. Every December po kasi I commit myself na I'm joining Voice of Youth. So, I'm 7 years na po ako dito sa AUP. So, 7 years na rin po akong hindi nakaka-uwi sa Palawan ng December and January. I'm spending my time ng akin pong Christmas break and New Year break sa iba pong lugar for joining Voice of Youth. So, yun po yung aking nagiging relationship ko sa family. Bagaman hindi ko po sila nakikita, nakakasama araw-araw, but they are happy na ako po ay nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Amen. Grabe, DJ Jazz, no? Na grabe yung ano niya ngayon, yung kumbaga yung commitment niya sa Panginoon ngayon, na kung saan niya nakilala yung Panginoon, yun din yung nagiging ministry niya at naging commitment niya naman sa Panginoon ngayon. Nako, totoo yan, DJ Rock. Diba, kadalasan sa atin, sa mga nakausap na natin, yung kung saan sila na-encounter ng Panginoon, ganun din sila mag-minister talaga at dun sila binabalik ng Panginoon to minister to other people. Totoo. Kaya kung ano man yung sitwasyon mo ka-TikTok, no? Kung ano man yung hardship, yung trials, o yung pinagdadaanan mo ngayon, for sure, may dahilan ng lahat ng yan. At may purpose din ng Panginoon. Sabi nga, di ba, DJ Jazz, God will never waste our pain. He will always bring beauty out of our brokenness. Kagaya nung naranasan mo, naranasan ko, at naranasan din ni Jopet, at nung mga iba pa nating naging guest ngayon dito. Baka may tanong ka pa, DJ Jazz, bago tayo magpatuloy sa ating awitin kay Jopet. Ayan. Ayan. So mamaya, I think marami pa tayong pwedeng itanong at pag-usapan, pero sige, pakinggan muna natin yung awitin. Alright, sige po, bago po tayo magpatuloy sa ating pong programa, atin muna pong papakinggan ng isang napakagandang awiting may pinamagatang Sa Wakas by the Bereans. Pagod ka na ba sa araw-araw? Walang magawa, gustong sumigaw. Problema
gigising ulit para lumaban. Manali kumapit, may awati ng langit, ngunit di ka may pag-asa, pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa kanya, buong buhay at lakas, babaguhin niya lahat sa wakas. Hindi matimpla ang iyong damdamin, gulo ang isip sa dapat gawin. Kaibigan ko, ang Diyos nangako, siya'y kasama mo hanggang sa dulo. Manali kumapit, may awan din ang langit, ngunit di ka may pag-asa, pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa kanya, buong buhay at lakas, babaguhin niya ang lahat sa wakas. Lahat sa wakas. Manali kumapit, may awati ng langit, ngunit di ka may pag-asa, pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa kanya, buong buhay at lakas, babaguhin niya lahat sa wakas. May awati ng langit, lahat sa wakas, pag-asa, babaguhin niya lahat sa wakas, babaguhin niya lahat sa wakas. And that is Sa Wakas by the Bereans. Nandito pa rin po tayo sa ating pong programa na TikTok Transformation in Christ Talk with AWR. So bago po tayo magpatuloy sa ating pong pagkukwentuhan, akin muna pong ipapakita ang ating pong mga aklat na libre pong pinamimigay. So meron po tayong ditong Pag-asang Daig ang Bukas. Meron din pong Pag-asa para sa mga panahong maligalig, and Lagpas pa sa kaya ng imahinasyon. Meron din tayong 10 Commandments Twice Removed. At meron din po tayong ano ang sinasabi ng banal na Quran tungkol sa banal na Biblia. So ang mga aklat po na ito ay libre po namin ipinamimigay. Kung nais niyo po magkaroon ng kopya ng mga libreng aklat na ito, mag-comment lamang po kayo dyan sa ating comment section na I want this book, or mag-direct message po kayo sa amin pong Facebook page para po kayo po ay makontak at mapadalhan po ng mga libreng aklat na ito. And of course, DJ Jazz, gusto ko lang din batiin dito, sabi ni Ma'am Ligaya Perez Senya Rosa. Good evening, DJ Rock and DJ Jazz, watching from Hong Kong. God bless. Aba, umaabot na tayo sa Hong Kong, DJ Jazz. Hello din po sa inyo, Ma'am. Ano nga pangalan niya? Ayan, Ma'am Ligaya. Ayan, sana'y maligaya ka ngayong gabi na ito. And also, we have here Ma'am Flor Deliza Del Campo. Amen. And Ma'am Maybel Gahano. Amen din daw po. Magandang gabi din po sa inyo. DJ Jazz. Yes, at patuloy po natin binabati ang mga nagko-comment dyan. Si P. Mendoza, sabi niya, good evening po. Leslie Mediona, wow, praise God. And sa lahat pa po ng mga nasa YouTube channel din po natin na Adventist World Radio Manila, hello po sa inyo. At kung meron po kayong mga episodes na gustong balikan
mas madali po yung puntahan sa ating YouTube channel. Makikita niyo po ang playlist po natin doon sa ating TikTok, Transformation in Christ Talk, at napakarami pong inspiring episode ang pwede niyo pong mapanood po ulit. Ganun din sa ating Tinig na Pag-asa page, Facebook page. Puntahan niyo po yan at talagang nakaka-bless po mabalikan ang ating mga previous episodes. Amen. So now ngayon, DJ Jazz, dako na tayo kay Jopet. So now, Jopet, sino na si Jopet after niyang ma-encounter si Kristo sa kanyang buhay? Ano na po siguro. So I describe myself as a new version of Jopet before. So parang ngayon, so after na I encounter Christ, there's a lot of things na nangyari sa buhay ko. So talagang before po ako pumunta ng EUP, nagkaroon po ako ng mindset na magiging working student ako and then 10 years po ako mag-work sa EUP. So since na kahit hindi ko po gusto yung EUP but I accept that the challenge na dito po ako tinawag ng Panginoon. Siguro ito po yung sagot na para sa patuloy na pagbabago ng buhay ko. So, ang nangyari po ay, yung pagbabago pong yun, ay pagdating ko po dito sa AUP, meron lang po akong isang prayer sa Panginoon. Ang sabi ko po, hindi po ako uwi ng Palawan as long as na hindi po ako graduate. And then, ang sabi ko po sa Panginoon ay, hindi po ako mag-shift ng ibang course kasi dinala po ako ng Panginoon sa AUP para mag-theology. So parang naka-mindset po sa akin na hindi po taga ako mag-encouragement kahit anong hirap ng buhay, kahit maraming I insist. So magpapatuloy pa rin po ako sa pagiging theology. And praise God, alam niyo po, yung 10 years na mindset ko po, ang nangyari po ay naging 7 years lang po goal para po makagraduate po ako sa pagiging theology. So yun po, parang nagkaroon na po ng new version na po yung Jopet before, yung old Jopet naging new Jopet na po ngayon. So hindi na po nagbibigay ng sakit ng ulo, hindi na po nagiging pati po ang lagi pong comment sa akin ng mga guro ko na pag hindi ka magbago, wala kang patutunguhan. So nung nalaman po nilang nagpapastor ako, ang sabi po nila sa akin, praise God, at talagang binabago ka ng Panginoon. So yun lang po yung naririnig kong comment. So parang napakasaya sa sarili ko na nakita ko po kung paano ko po na-encounter na binago po ako ng Panginoon. Yun po yung naging daily routine ko sa Panginoon is to surrender my life sa Kanya po. Amen. Nako, DJ Rock, I think hindi naging ganun kadali para kay Jopet yung matapos ng pag-aaral and all. Jopet, please share to us ano yung pinakamahirap na challenge o pagsubok na hinarap mo while pursuing your degree? Siguro po during that time ng pandemic. Ayan, bakit? Anong meron nung during ng pandemic? Ano po siguro, kasi di ba po pandemic napakahirap. So, mayroon po isang challenge sa akin na parang lahat po pinapauwi, parang gano'n kasi baka po magka-COVID or yung mindset po ay second coming na. So, parang kasi po nung nandito po ako sa AUP, hindi ko pa rin po mabitaw-bitawan yung habit na parang kahit parang siyempre may mga kaibigan ka pa rin po na parang nagiging bad influence pa rin po sa'yo, parang nandun pa rin, may mga tumitikim pa rin po ng sigarilyo. So parang ganun po. Hindi ko pa rin po maiwasan. So during pandemic, sabi ko, baka ito na yung sign na malapit na dumating yung Panginoon. So sabi ko, mag-active ako sa ministry. So I'm joined the Hope and Love Ministry, online media ministry. So parang doon, sabi ko, gusto kong igugol yung buhay, yung panahon ko ngayon sa media ministry. And then pagiging work, nawalan din po ako ng work, pero sabi ko, it is a challenge. So ang nangyari po ay, nag-join po ako ng online canvassing, and then, yun po, nakilala ko po si DJ Jazz, na parang nagbibinta rin po siya ng mga Bible. Sabi ko, pwede po bang makiangkat? So, parang gano'n. So yun yung naging, so naging challenge po talaga sa akin na hindi ko po makakalimutan, is nung mamatay po yung aking mga mahal sa buhay. Yung aking pong kuya at saka yung akin pong uncle during pandemic na hindi po ako makauwi. So yun po yung pinaka-challenge na parang sabi ko, Lord, dinala mo ba ako dito? Parang naku-question ko ulit yung Panginoon, Lord, dinala mo ba ako dito para pahirapan or para makaranas ng ganito? Pero
lahat ng challenge na yun, meron palang sagot yung Panginoon. So sabi niya, kung umuwi siguro ako ng Palawan during pandemic, hindi ko po alam if makapagtapos po ako ng pag-aaral. Wow. Grabe DJ Just, no? Hindi madali yun, especially nung during ng pandemic. Marami talagang mga magkakalayong mga pamilya, hindi alam yung mga namatay, hindi nila mapuntahan dahil sa sitwasyon during that time. At yun nga, no, marami mga nag-aaral na natigil at yung mga nagkatrabaho na nawalan ng trabaho. So talagang grabe, financially, emotionally, physically, spiritually, talaga drain yung mga tao during the pandemic, DJ Just. Oo, yan. Kaya alam mo, Jopet, matanong ko lang, no, ano talaga yung nag-encourage sa'yo na magpatuloy sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng mga paghihirap, ano? Ano po, isa lang po yung encouragement, yung parang yung nag-inspire po sa akin. Ang lagi pong nire-remind ng Panginoon, Jeremiah chapter 29 verse 11, I know the plans for you declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a better future. Yun po. Kasi kung hindi ko po panghawakan yun, every morning na pagmulat ng aking pong mata, lagi ko pong sinasabi na I know na mayroon pong plano ulit yung Panginoon sa akin po ngayon. Bakit niya pa rin po ako binuhay or bakit niya rin po inalaw na imulat yung aking pong mata. So yun yun po yung lagi kong pinapanghawakan during that time. Even though hanggang ngayon, kasi I know na talagang sa lahat ng challenges, pag hindi po natin papanghawakan yun, wala, parang kunting pagsubok lang, parang madadown tayo. Pero actually, normal naman po na makaranas tayo ng challenges or mga struggles. Pero yung pagkadapa natin, dapat bumangon agad tayo. Kasi kapag hindi po tayo bumangon, mas lalo po tayo malulugmok doon sa ating pagkadapain. So parang nahihirapan na po tayong bumangon. Amen. Praise God for that, no, Jopet, na kahit na maraming beses kang nadapa, natisod, tumalikod, pero patuloy na bumabalik ka talaga dahil you have experienced the goodness and faithfulness of God sa iyong buhay. So now, Jopet, I know marami kang mga plano sa buhay mo, but what are your future plans so far? Baka nais mo ding i-share sa amin. Ano po siguro, actually po nung pagka-graduate ko, there's two things na parang gusto ko pong i-consider. Unang-una po ay volunteer sa Hope Channel. So parang sabi ko, gusto ko pong mag-volunteer sa Hope Channel or kung sa anumang platform ng media. So sabi ko, isa pa pong plan na gusto ko po ay talagang mag-field. So yun po yung akin pong nilolook forward na after this 1 year, I'm going to mag-field na po ako. Babalik po ako sa Palawan Mission. So parang doon yung aking commitment. At sabi ko, ito na yung commitment ko. So tatanggapin ko na talagang ito na yung calling sa akin ng Panginoon. Ito na yung binigay sa akin ng Panginoon. So bakit pa ako tatanggi? So for how many times na ako po inadapa. So ito na yung calling sa akin ng Panginoon. So, ito na yung aking response sa Kanya para sa Kanya pong gawain. So yun po yung aking plan ay magpatuloy po sa field. So wala po akong plano mag-teaching. So field po talaga yung akin pong desire. Yun po. Wow, yung talagang patuloy na maglingkod sa Panginoon, DJ Jazz, no? Napakagandang experience. Alam mo, DJ Rock, a little background, ano. Believe ako sa faith ni Jopet. Kasi actually, hindi talaga madali na all the while working student siya. Tapos, pinifinance na yung tuition niya and yung araw-araw niya mga panggastos and all. So, dumating sa point na talagang yung balance niya sa school, medyo malaki din talaga. Mm-hmm. Kaya po sa mga nais mag-sponsor dyan, actually, kung pwede niyo po talaga na matulungan financially yung mga working student po natin sa AUP, ang laking ginhawa at blessing po talaga yan sa kanila. Kasi sa kabila ng mga pagsisikap nila, nandun pa rin yung challenge and fulfilling the financial responsibilities. Pero grabe, believe ako sa faith ni Jopet, DJ Rock. Kasi talagang kahit malaki na yung balance niyan, mag-e-enroll yan at talagang nakaka-enroll, at talagang gumagawa ang paraan ng Panginoon na magpatuloy at natapos nga yung AV Theology. And right now, I think 1 year na lang, hopefully, makatapos po siya, mabayaran lahat ng kailangang bayaran sa tulong at kapangyarihan ng Panginoon. Mananatili tayong matatag, at mananampalataya that God will provide. Amen. Para sa ating pagkatapos, Jopet, ano yung nais mong ipabaon sa ating mga tagapakinig, especially sa mga taong same din ng karanasan mo?
ano lang po siguro, kung kayo man po ay nakaranas katulad ng akin pong karanasan, so wag po kayong mawala ng pag-asa. Kasi doon ko po na-testify na ang Panginoon ay hindi po tumitingin kung ano po yung ating nakaraan. But He is looking forward na talagang kahit ano yung ating pong nakaraan, kapag tayo po'y lumapit sa Kanya, there is a thing na talaga tayo po'y babaguhin ng Panginoon. Actually, nawala na po ako ng pag-asa. Pero yun nga po, nung binigyan po ako ng Panginoon ng hope, nung pinanghawakan ko po yung Jeremiah chapter 29 verse 11, doon po nagkaroon ng pag-asa na talagang mayroon pong future yung Panginoon. So, ay mayroon pong future, magandang future yung Panginoon sa buhay ko. So, yung akin pong advice, kahit kung ano man po yung struggles na inyo pong nararanasan ngayon, mga ka-TikTok, ay patuloy lang po tayong magtiwala sa ating pong Panginoon. So, ang sabi ng ating pong Panginoon na sa sinapupunan pa lang po tayo ay kilala niya na po tayo. So, mayroon pong magandang purpose yung Panginoon sa buhay po natin. Even though na tayo po nakakaranas na marami pong challenges, but God is preparing a best plan sa bawat isa po sa atin. Amen. Amen. Thank you sa pabaon, Jopet. Oo nga. Ikaw naman, DJ Rock, anong baon mo sa kwento ni Jobel? Ako siguro yung baon ko, mababasa ko dun sa Proverbs 19:21. Dati favorite ko yung Jeremiah 29:11. Pero nung nabasa ko at napakinggan ko yung Proverbs 19:21, ang sabi doon na many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. No, marami tayong plano sa buhay natin, marami tayong mga gusto sa buhay natin na mangyari, pero ang purpose at ang plano ng Panginoon ay ang patuloy na mangyayari po sa atin. At sabi nga po, no, kagaya nga po ng karanasan din po ni Jopet, na kahit na maraming beses na nadapa, natisod, tumalikod, ay talagang once you taste and see that the Lord is good in your life, talagang magpupursige kang magpatuloy. Sabi nga 'di ba sa Bisaya, padayon lang, no? Dasig kaayo. Kumbaga magpatuloy lang talaga tayo dahil ang Panginoon ay may magandang plano sa bawat isa sa atin. Hindi man natin makita sa ngayon, pero sabi nga once you experience ang Panginoon sa buhay mo, kaya mong iwan yung mga bagay na pinapahalagahan mo at patuloy na maglingkod sa Panginoon hanggang sa siya ay dumating. Ikaw, DJ Jazz, ano yung naging baon mo sa kwento ni Jopet? Ayan, para sa ating mga manonood at nakikinig, yes po, i-type inyo lang or i-share nyo rin po ang inyong babaon dyan sa ating comment section or sa ating po mga numero. At sa akin naman, DJ Rock, ang naging baon po, DJ Rock, ang spiritual growth talaga natin, hindi man siya, pataas na flat, alam mo yun, pero maraming, baku-bako, yung spiritual growth natin, spiritual experience natin. Pero kahit maraming baku-bako, maraming ups and downs, ito ay papunta at patungo pa rin sa Panginoon. Kaya patuloy lang tayo magsusurrender sa Kanya araw-araw at makikita natin yung kabutihan ng Panginoon, yung katapatan ng Panginoon sa ating mga buhay. Tiwala lang mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-TikTok at makikita nyo ang talagang napakaraming blessings ng Panginoon para sa atin. Amen. Kaya sabi ito ni Leslie, medyo na amen. God bless sa buhay mo, Brother Jopet. At napapa-amen at talaga namang nabibless itong ating mga ka-TikTok. Si Ma'am Levy Galarpe, ayan, nag-send siya ng praise God. At si Ma'am Marge Shanila, amen. Elmer Salvo, amen. Ma'am Karina Diaz, sabi din niya, amen. At si Ma'am Lisel Debil, amen. Ayan, so Ma'am Flor de Lisa, sabi rin niyo sa atin, amen. Kaya talaga, for sure, marami po ang na-bless sa kwentong pagbabagong buhay po ni Jopet. Kaya naman po, mga ka-TikTok, kung meron din po kayong mga kwentong pagbabagong buhay din naman po kay Kristo, wag po kayong mag-atubiling tumawag o mag-text po sa ating pong numerong 0918-9447-891. Muli, 0918-9447-891 o mag-message sa ating pong Facebook page para po kayo naman po ang susunod naming mapapakinggan ang kwento po ninyong ating naman pong mapapakinggan at makakasama ng live ito po sa ating pong studio. Kaya po mga ka-TikTok, maraming salamat po sa pagsama sa amin tonight. Jopet, maraming salamat din sa iyong kwento at patuloy niyo pa rin po kaming samahan every Tuesday 8 p.m. dito lamang po sa AWR 89.1 FM at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Muli, this is DJ Jazz, nagsasabing, just have Jesus in your life.
ensure ang pagbabago. At ako pa rin po ang inyong DJ na si DJ Rock na nagsasabing, Rocky Road man ang buhay, pero si Kristo ang nagbibigay ng tunay na kulay. Muli, this is TikTok Transformation in Christ Talk. This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.